Inimbitahan sa programang Count Your Blessing ni Congresswoman Cherry D. Umali ang mag-live-in partner na sina Brother Jobert Bunag at Lori May Padaon, kung saan ikinuwento nila ang naranasang masalimuot na buhay sa Samar. Pero dahil umano sa isang inuman na kanilang dinaluhan ay hindi nila sukat akalain na doon pala mag-uumpisang magbago ang kanilang pananaw at paniniwala. Sa loob pala ng bahay na kanilang pinuntahan ay mayroong nagaganap na Bible study. Gusto na raw sana nilang umalis noon ngunit hindi sila pinayagan kaya napilitan silang makinig at mag-aral ng mga salita ng Diyos. At doon nga sa di inaasahang pagkakataon ay doon pala kakatok ang Panginoon. Ayon kay Sister Mimi, bigla na lamang siyang nakaramdam noon ng pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Kung si Sister Mimi ay nagsimulang makilala ang Panginoon, si Brother Jobert naman ay nananatiling lulong sa bisyo, partikular sa pagdodroga. Sumalungat pangaraw sila kay Sister Mimi pero hindi siya nagpadala rito at hindi sumuko at tumalikod sa Diyos. Simula nung bata na wala pong kasanayan na humarap sa maraming tao, ay binangon po ako ng Panginoon doon po sa kalalagayan na hindi ko po ina-expect na makapagbabahagi ng kanyang mga salita. At yun po yung ikinagagalak at ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon na hindi ko po maipaliwanag kung bakit nagagawa ko po yung mga bagay na yun, maipanalangin po yung mga tao at makapag-share po ng salita ng Diyos. Hanggang dumating ang buwan ng Disyembre taong 2020 nang gisingin ng Panginoon ang maling pag-iisip ni Brother Robert. Yun din anya ang panahon nang mag-umpisa itong makipag-ugnayan sa Panginoon. Sa kasalukuyan ay magkasama at magkasabay na sina Brother Jobert at Sister Mimi sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bagamat may mga struggle sa buhay, may mga problema, hindi pa rin hinahayaan ng Panginoon na kami ay maapektuhan ng problemang ito. Kumbaga ito po yung nagpapatibay sa aming pananampalataya. Ibabalang po natin ang ating pong sarili sa biyaya ng Panginoon. Ipagkatiwala po natin lahat ng gagawin natin sa Diyos sapagkat hindi naman po ito para sa atin kundi para sa Kanya naman po. Yun po palagi yung ginagawa ko po bago po ako mag-share ng salita ng Diyos sa ibang tao. Humihingi po ako ng tulong sa Diyos para siya po'y manguna sa lahat po ng aking pong gagawin. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar.